Minabuti ko na maghintay hanggang maipon ko yung mga dokumento, mga datos at alamin at aralin ng maigi lahat ng nilalaman ng ating BICAM report. Subalit, sa kasamaang palad, wala naman akong napala at nag-absent na lang po ako sa signing kasi hindi ko nga maintindihan ang sistema, yung proseso, parang hindi naman naibigay sa amin ng maaga, wala kaming pagkakataon mag-aral at walang karapatan pumirma ng blanco at kulang-kulang na dokumento. Dahil dito, tuloy-tuloy yung ratifikasyon, nakita ko lang yung kopya, tapos na daw, signing na nung hapon at sa kabila ng pakikisuyo namin ni Senator Bato at yung iba pang senador na magkaroon ng transparency kahit live streaming pa, bakit hindi? Hindi naman kami napagbigyan. At ang pinakamalala, nung nabuklat sa wakas yung kakaprasong mga dokumento tungkol sa BICAM report, mas lalong malala at nagulat na lang kami sa mga linalaman. Yun. At kagabi, mahaba-haba, hindi ako madalas nag-privilege speech. Alam naman ninyo, ito lang yung ikalawa kong privilege speech sa 6 na taon. Hindi ako mahilig mag-privilege speech. Kaya lang, ang problema, matagal na akong budget nerd, matagal na akong nakatutok sa budget. Ipagtatapat ko yung edad ko. Noong 1983 sa Batasang Pambansa, nag-aaral kami ng budget kay Minister of State Ditas Teodoro at si Jimmy Laya pa noon, line item lahat. Pagkatapos noon, 1998, ako yung vice chairman for the opposition for 3 terms sa Kongreso, 1998 hanggang 2007, 2016 hanggang 2020, ako na ang vice chair din sa budget natin sa finance. Kaya medyo mabigat ito sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved on third reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos, napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan, nakailang pabalik-balik sa ating mga mambabatas. Yung mas malala, yung ito lang, yung Magna Carta for Seafarers, kung nahirapan si Senator Villar noon sa kanyang agricultural sabotage, si Senator Tulfo, talaga naman pinagtiyagaan. Ang Magna Carta for Seafarers, kasama ko sa BICAM niyan, yung initial schedule for signing, napunta na kami sa Malacanang, andun na lahat ng stakeholders, nakaupo na, in effect, ceremonial na lamang yung February 26, 2024. The actual date of signing was September 23, 2024. So, nakita natin, ang haba nun, di ba? 7 buwan bago matapos. Di ko naman sinasabi na 7 buwan para gawin yung bagong budget kasi andyan naman yung NEP, iilan lang naman ang mga provision na talagang controversial, pwede na natin pagsimulan. Tulad nga ng sinabi kahapon, talagang pwede naman tayo magtrabaho ng Pasko. Wala namang halos Pasko at bakasyon ang ating mahihirap. Wala naman silang biyahe. Di magtiis din tayong konti.